si VP Sara Duterte. O bakit si Sara lang ang inimpeach? Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, lahat ng may confidential funds, dapat imbestigahan at panagutin nyo lahat. Umpisahan nyo sa Office of the President na may pinakamalaking confidential funds. Isunod nyo yung Kongreso, yung Senado, at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential funds. Imbestigahan nyo rin yung pananarantado sa 2025 national budget, yung pag-zero sa budget ng PhilHealth, yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Lahat yan ay dapat imbestigahan at panagutin. Kung seryoso talaga kayo diyan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili, pati sarili nyo, imbestigahan nyo. Matanong ko nga kayo mga congressman kayo at saka mga politiko, bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Eh hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sa National Concern Survey, ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mababang sweldo, kasiguruhan sa trabaho, matiyak na merong pagkain sa mesa, at pagtitiyak na merong maasahang healthcare services. Yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi ang impeachment at pag-aawayan yung mga politiko. Habang nagtuturuan kayo kung sino sa inyo yung mas corrupt, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom, walang tirahan, walang access sa healthcare services. Utang ina nyo kayong 300 congressman kayo. Taong bayan, mga manggagawa ang nagpapalamon at gumagastos dyan sa pag-aawayan ninyo. Kaya kung impeachment lang din ang pag-uusapan, puta, i-impeach natin lahat. Lahat kayo pare-parehas na mga kurakot. Mga boss, may naniniwala pa ba sa mga kontraktor tsaka sa mga DPWH officials na to na sangkot sa mga anomalya at ghost flood control projects? Eh kayo mga boss, tanungin kayo, naniniwala kayo dyan? Ako mga boss, sa totoo lang, buwisit ako. Kasi alam naman natin, di nila kaya mag-isa yan. May mga kasabwat yan ng mga politiko. Keso mapa-congressman o mapa-senador. At ang pinakamalaking problema dito mga boss, sa halip na may makulong, yung mga kwento, pahaba ng pahaba, at paikot ng paikot. Isipin nyo itong mga boss may napangalanan, di naman pinatawag. May binigay na listahan, di naman kumpleto. May mga sinasangkot na public officials, mga congressman, mga politiko. Eh anong nangyayari? Anong ginagawa ng gobyerno? Yung ombudsman, bakit walang nakakasuhan? Kagaya nito ni Diskaya, umamin na nga siya na meron siyang mga kasabwat na mga politiko, na meron siyang kickback o SOP na natatanggap. Eh anong nangyayari? O di pagkatapos ng hearing, makakauwi pa rin yan, makakatulog. Di ba walang napapanagot? Alam naman ng mga tao, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na merong sangkot dito ng mga politiko. Tanga lang ang maniniwala na wala siyang kasabwat. At alam naman ng mga tao na meron pa yan doon sa listahan niya ng mga dagdag na mga politiko. Pero hindi niya sinasabi. Kaya tayo nag-move to cite in contempt yang si Diskaya. Kasi paikot-ikot lang, nagloloko, nagagaguhan lang tayo doon sa investigasyon. Alam naman ng lahat Ang gusto natin, paaminin siya, ituga niya na yung mga politikong sangkot dyan at huwag na siyang magsinungaling. Hindi pinanganak kahapon ng mga tao para mabilog at mauto nyo dyan sa kwento nyo. Alam ng mga tao at alam ng lahat na merong pinagtatakpan. Kaya kung kinakailangan na i-cite in contempt yung mga yan, kahit gaano pa sila karami, gagawin natin para man lang makabawi tayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ginagago niyang mga magkakasabwat na mga kontratista at mga politiko. At bakit ba tayo nandito? Siyempre, para may mapanagot, hindi para maglunsad ng walang katapusan na mga hearing. Napaka-unfair kasi mga boss na kapag tayo mga ordinaryo tsaka mga manggagaway nagkasala, kulong agad. Wala nang litis-litis, wala nang hearing-hearing, diretso dun sa kulungan. Pero pag mga mayayaman at makapangyarihan, sandamukal na mga hearing, sandamukal na investigasyon, tapos wala namang mapapanagot. Kaya gusto natin, may gumulong ang ulo, may makulong mula dito sa kagaguhan ng maanomalya at mga ghost flood control projects. Kaya mga boss, pakiusap ko sa inyo, wag nating tigilan na mag-ingay. Kasi kapag tumigil tayo na mag-ingay, at makakalimutan nating lahat to. Pag nakalimutan natin to, walang mapapanagot, walang makukulong. So yun lang mga boss, laban lang tayo.
Na Tito Ping nagwo-worry, kasabwat ay dumarami. Silang lahat ay nagbibigay problema sa ating buhay. Buong bansa ay nalilito na, tumanda sa Senado walang napala. 200,000 isang luksa, buong bansa lubog sa baha. Ayoko daw, uwi na ako.